May buntag Jensan! Adlaw Martes sa mga kabrigada, Marso 22, tuig 2022. Ako si Crisostomo Ligaspi. Mayong buntag ug usa ka morning hataw mga kabrigada, hinautot ta nga nata sa kapiskay sa panglawas ug puno gyapon sa kadasig sa pagsugat sa mga nagkanayang mga porma, hagwa sa pagsuway nga atong masugat matag adlaw. Gita balimot sa pagpasalamat sa kaytasan sa tanang grasya nga iyang ipaambit kanato makita man og dili makita, labaw sa tanan atong hangpon ang diwa sa gugma ug panagiusa. Ako si Adonis sa Betco Presilias, kami ang inyong masaligan. Pinagi sa pagatod sa pinakadagkong mga balitag informasyon. Ikan alas 5 hangtod alas 6 sa buntag, hatod namo kaninyo ang mga balita nga humahataw. Ayong buntag, kabrigadang Chris, kumusta ang imong kabuntagon? Nindot kayo kabrigadang Adonis o maayo kayong Ginoo sa kinabuhi sa matag adlaw, sa pagmata, sa pag-extend kanato sa kinabuhi, ihagyon ang dungog ug himaya tanan. Nga mga balita karong nga buntag. 80 anyos nga amahan, gipusil patay ang anak. Taas nga presyo sa mga nagunang palaliton sa palengke, nabati sa mga consumer. Samtang movement sa avian na species sa Coronadal ginili tungod sa kaso nga bird flu. Mga estudyante excited na sa unang adlaw sa ilang face-to-face classes. Og paganto sa pipila ka mga membro sa kabrigadahan Jensan natuldukan tungod sa pagtinabangay sa maong programa. Wala na'y kinabuhi nga naabtan si Ryan Vietisula, 36 anyos, residente sa Purok Tibungan na Reform Village sa Barangay Kalumpang, Jensan. Human gipusil sa amahan niini nga si Nonito Vietisula, 80 anyos. Bigawa sa investigasyon nga bag-o pa nahitabo ang pagpamusil. Doon ay nahitabong komosyon tali sa amahan ug anak. Sa ilang panimalay nga may resulta sa pag-atake sa anak ngadto sa iyang amahan gamit ang sundang. Isip depensa sa iyang kaugalingon, gipusil ni Nonito ang iyang anak. Bulo. So itong anak nagalit at saka nagresulta sa habulan. Hinabol niya itong father niya at tinaga, no? Ngunit hindi ito natamaan. So nagkaroon ng commotion ulit doon sa kanilang bahay sa loob, ano? At yun nga, in self-defense, nabaril ng tatay itong anak. So, dalawang bala ang tumama sa katawan na nagresulta sa pagkamatay. Say-say sa amahan nga dunay problema sa pangisip ang iyang anak. Apan matud pa kang Pulisa Major Ananias Vasquez kadili pa kini mapamatud-an tungod kay wala pay dokumento nga magpamatuod niini. Sa ngayon ang action taken ng since itong mahulog siya na parricide, sa atin dito sa kapulisan sa ating station, magpapile tayo ng complaint for violation sa illegal possession of firearm. Sigon pa niini nga nagahulat na lamang ang ilang opisina sa mamahimong aksyon sa pamilya may kalabot sa kaso. Amo usab nga gisulayan pagkuha sa ang bahin sa pamilya apan nagduwili kini sila sa paghatag og pamahayag. Ugot karon nga ginabantayan ang lihok sa avian species sa syudad sa Coronadal, gawas na lang sa commercial broiler nga dunay updated A1 test.
Kini base matod pa sa Memorandum Circular number 6 sa Bureau of Animal Industry kun BAI sa Department of Agriculture kun DA. Matod pa kay Dr. Charlemagne Calo, City Veterinary Officer sa syudad, nga usa ka bulan nga gidili ang lihok sa mga pato, gaming fowls, manok, itlog og balot sa inter-province, intercity kon inter-regional. Tumong niini nga malikayan ang pagkatag sa virus sa syudad. Dugang panini nga under observation pa sa karon ang syudad nga nagpaygayon og blood sampling. Samtang maingon matud pa nga asymptomatic ang pato kun bibi nga dunay mga natural nga reservoir. Apan patal matud pa ang epekto niini sa mga manok, pugo og uban pa. Sa 300 nga budget sa una ni Nanay Evelyn matag adlaw sa sudan, makapalit na kini og karne og isda. Apan karon matod pa, gulay na lang ang ginapalit aron masigo sa iyang pamilya. Sama ni Nanay Evelyn. Karon sa lisod sa pamaliton karon arang mapan na lang nimo ba nga karon kontento ka na lang bisan gulay na lang imong ipakaon sa mga sa imong silakpan sa balay kay kung ang budget nimo dili makuan dili na magsakto ba kay tungod sa pamasahe pa lang dako ra gid ang ginapangayo sa mga driver mao na siya nga daghan kayong imong bahinan sa imong budget nga padtuan mapunta karon niyan lisod kay mga og kwarta tapos dugangan pag sa presyo nga sige taas ang mga sa isda pa lang sa at tanan nga mga palitunon puro nagtaas puro lisod karon na panahon. Sama ni Nanay Evelyn, nagbutyag usab nga gibutyag usab ni Nanay Rosalinda ang epekto sa pagtaas sa lana sa presyo sa mga panaliton. Maong ginapasigo lang niini ang iyang budget nga 2,000 pesos sa matag simana. Oo, nagpilagin na mo kay sukad sa itong nagpandemic, nagkuan na nagtaas na gid ang presyo. So, ang ginahimo ko kay pila ka buka kong anak 5, budget gid kaayo sa kuan o sa gulay, halos gulay, talagsa na lang ta makakarni. Pero sa isda, okay lang, makabudget kayo sa isda kay video kuan. Pero sa mga bugas, unsa diha, nagtaas na gid ang presyo. Gawas sa Bombay nga gikan sa 54 ang kilo, ana usab sa 60 pesos sa og ang ahos nga gikan sa usa ka gatos sa karon ana sa 120 pesos ang kilo. Wala usay pag-usbaw sa ubang mga panaliton sa merkado. Ang asukal ana gihapon sa 48 ang kilo. Mantika ana sa 120 ang kilo, luya sa 70 pesos ang kilo, samtang ang kamatis ana sa 50 pesos ang kilo. Patatas nga ana sa 70 pesos ang kilo, repolyo gikan sa 40 pesos, karon ana na lang sa 30 ang kilo. Carrots nga nagpabiling 80 pesos ang matag kilo. Nagpabilin usab ang presyo sa isda sa merkado, asa ang mga burot o budburon ana gihapon sa usa ka gato sa matag kilo. Bilong-bilong ana sa 120 pesos ang kilo. Bangos ana sa 170 pesos ang kilo o tilapia ana sa usa ka gatos hangtod sa 150 pesos ang matag kilo. Tuna o ang salmon ana sa 200 pesos ang kilo. Matod pa sa OIC Division Chief sa DTI Jansan nga si Marvin Hinita nga nagapahigayon matod pa sila og weekly price sa monitoring. Adunay pag-usbaw sa presyo apan ana lamang matod pa sa 15 centavos hangtod sa 85 centavos. First is not a suggested retail price. No, so as of now, ang ginasunod na to nga suggested retail price is as of January 27 this year. So nagpasabot ka na wala pay direktiba ang ato ang head office ug ang ato ang mga industry associations sa pag-increase no sa suggested retail price. And in terms of our monitoring, ang Department of Trade and Industry, regular ang atong monitoring, no, weekly ang atong monitoring. So based sa among monitoring sa atong basic necessities under sa Price Act, no, atong saklaw sa jurisdiction sa DTI, so far naatay ginagmay nga increase, no. Nag-range siya og
based diri sa ako ang based diri sa among monitoring, nag-range siya og 25 centavos up to 5 pesos. Pero kaning mga basic necessities na ni, limited lang po, gamay lang ang nag-increase. Naa lang siya sa mga 20%. 20% sa mga basic necessities nga ginamonitor sa DTI. So, usbo na ko, ang range sa atong mga increase sa presyo naa sa 25 centavos up to 5 pesos. That's for the basic necessities. Under sa ato ang prime commodities nga ginamonitor po sa DTI, so far, sa among monitoring, nag-range lang ang increase sa presyo of 15 centavos up to 85 centavos. Wala kabot og 1 peso. In fact, naatoy mga pipila ka commodities nga instead nga mag-increase ang ilang presyo, nagbaba pa gani ang ilang presyo, ilang prevailing price. So, walay angay nga ikahadlok no ang ato ang mga consumers in terms sa mga basic necessities and prime commodities nga under sa jurisdiction sa DTI because stringent, no? Regular ang atong monitoring ug sa pagkakaron very minimal lang pod ang increase. Very minimal lang pod ang increase. Wala matud pa'y kinahanglan nga kabalakan o kadlukan ang mga konsumante tungod kay kung doon na may pagtaas, ginagmay lamang og regular. Matud pa sa ilahang monitoring sa mga presyo sa basic necessities o prime commodities ilahom sa DTI. Mao kini ang hangyo ni Gaudioso Ando 66 anyos, residente sa Purok, Radya Buayan, Barangay Tamler. Nangayo kinigtabang sa nagkabangga sa iyaha nga gisraan matud pa sa tabangan kini labi na sa financial aron pampalit sa iyang mga tambal. Disyembre 19 tuig 2019 nadisgrasya kini sa ilang motor nga gisakyan kauban ang iyang igagaw. Angol si Ando samtang gideklarang dead on arrival sa usa ka attending physician sa usa ka ospital sa Jensa ng iyang angkas. Naareglo na matud pa og adunay nakasabutan gani aminado kini nga wala niya nakita ang gipirmahang nakasabutan tungod wala na sab kini natarong nga ulirata atong panahuna. Ginasulayan matud pa nila og kontak ang nakabangga kanila apan wala kini ginatubag ang ilahang mga tawag ingon man ang ilang mga gipadalang mensahe. Ang akong problema mo ni sa sitwasyon ako nga duha na sobranado katuig niya si Ma'am Melody naka bangga sa mua katuig ang driver ang iyang gisaad sa kuwa man niya matuman. Ako dako kay kulo respeto pagsali kay sila gud ni balo man kay ilang sala. So, dili na ko pang maingon ang istorya kini amin sila nga sala nila. Ipasalig siya sa ako nga iya akong saputoran hangtod paglakaw dito sa asawa sa akong igagaw na ang motor ko ba ayuhon niya iripiron. Yo man na yung sagutan niya ang bill sa hospital padwa po siya nanagot. Muna akong problema karon saon ako pagbayad ning kwarta nga akong giutang. Sa nahimong pagpakighinabing sa traffic investigator sa Alabel Municipal Office nga nakaresponde sa maong insidente, nahusay na matud pa ang mga biktima ug ang sospitsado. 20 na 40 akong katuig og drive para radyo katilaw inani nga kamatayon akong nagyan. Grabe yun akong pag-amping. Naputol yun ang akong akong suporta sa akong pamilya. O di ko lang di ko lang madulan. Kunya, yun sa mua, sagot to niya tanan ang kailangan sa muang papa. Kunya, pag pila ka adlaw to, nag-text mi siya na mga miyo tabang murag di na siya ma-reply o dili na niya ma-contact ang iyang contact number, ma'am. Ang amo lang, ma'am, na tabangan niyang papa o tagaan niya pinansyal na pangtambal kay para maulian po sa siyahang gibati. Gani aminado ang investigador nga misulay ug adto ang pamilyang Ando sa ilang opisina tungod wala natuman ang ilahang nasabutan. Mihatag matud pa kini og advice sa pamilya nga kung adunay dili pagkasinabtanay, pwede silang mupasaka og kaso. Yes ma'am, ako po itong na-assign nga traffic investigator kung asa nga ako tong nagresponde sa disgrasya ni case of Ando, ma'am. Yes ma'am, nasettle po yan ng case nila, ma'am.
Sa mga investigation, ma'am, nga i-conduct, ma'am, purely good, ma'am, ang sad-an jud rin, ma'am, ang pick up, ma'am, kasi pick up kasi yan ang nakadisgrasya sa kanila. Nag-encroach po kasi yung sasakyan na pick up kasi gawa ng pumutok ang isang tire sa right portion na gulong po, ma'am. So nakabig ng driver na timingan po, ma'am, nga kasugat ang sila Sir Ando. So mo to, ma'am, na hit sila, ma'am, tapos mo to na itabo ang disgrasya, ma'am. Gisulay na mong tawag ang ginareklamo ni Ando o gipanghimakak nini. Ang aligasyon nga siya ang nag-drive atong panahon na. Gani kauban niya o anaa siya sa mao nga mismo sa insidente tungod isa siya sa mga sakay sa sakyanan nga nakabangga kay Ando. So, gi-advisean ko man po na sila dati, ma'am, nga muadto sila sa PAW. Kay kung unsa ilang advice dito, best advice po nila, ma'am. May man ang napod sila makuha nga advice sa mga legal nato, ma'am. So, wala po ko kabalo, ma'am, kay wala po ko na feedbackan po, ma'am. Ano na sab kini gigunitang affidavit of desistance nga pirmano ni Ando nga nagpamatuod nga misugot kini sa nakasabutan kaniadto. Yes po. Kaya ang nangitabuan na dahil, ma'am, ako ang nagdala na sa ila, gidala na mo na sila ni Nico sa hospital. Tapos ako ilang always maistorya kay ako ba ang representative sa among law office. So, syempre, I know what to do sa legalities. Ako po ang nagtabang sa ilaha sa mga process ba kay ang owner po ng hospital is kaibigan ko din po. So, nakatapang ang mga kaila na mga friends. So ako give ang direct leave na nakaistorya nila as a family ba. Ang gibuhat nila, ako ilang ireklamo sa police. Alas 5:22 na ang atong oras ug kini nga oras atod kaninyo sa Maksan na Kapsul, walang atrasan. Pagsulod pa lamang sa gate sa Romana C at Saron Elementary School, makita na ang mga balloons nga dunay managlahing cartoon characters. Mao kini ang sitwasyon sa unang adlaw sa gipahigayong limited face-to-face classes kagahapon sa ginakonsidera nga usa sa pinakadakong eskwelahan sa siyudad sa Jensan. We are very excited po for the first day of the limited face-to-face classes. Some of my pupils really came early because of their excitement. Dugang pa ni Teacher Phil nga tulo na o pulo na katuig nga nanerbisyo isip magtutudlo sa maong eskwelahan. Dako nga hagit kini alang kanila o dili lamang sa mga estudyante. Very challenging, of course. Hindi lang naman yung mga bata ang nag-adjust for this implementation, but also kami, mga teachers. Panatilihin lang nating healthy yung ating mga kids pagdating sa bahay, vitamins, enough sleep, enough rest. And the school always prioritizes naman their safety. So pagdating dito, no need to worry naman po. Karon nga ginaobserbahan ang safety health protocol sa main gate pa lang doon na temperature check o washing and sanitation area alang sa mga estudyante. Matod pa sa clinic in charge nga si Ronald Lilam, usa sa mga gikonsidera nila mao ang garantiya sa mga ginikanan nga top priority nila ang seguridad sa mga estudyante. We came up with decisions na kailangan namin i-consider lahat ng mga bagay. Yung mga guidelines galing sa national, sa DepEd National, at the same time sa DOH, at the same time yung sa IATF ng mga protocols natin na kahit nagpapatupad tayo ng face-to-face or limited face-to-face during this pandemic na hindi ma-risk yung mga health ng mga teachers as well as mga students. Sa unang adlaw sa face-to-face classes, wala na nagpahigayon ang eskwelahan o flag ceremony.
Sa matang classrooms na lang kinigi pahigayon o sa pagpanguna sa ilang mga advisors. Ang principal nga si Ma'am Eileen giangkon ang dakong kabaguhan sa sistema. Apa nakaprepara kini pinaagi sa pagpahigayon og mga planning og dry run. Sa kasamtangan, grade 4 hangtod sa grade 6. Palamang ang gitugutan sa maong eskwelahan nga ipailawom sa face-to-face classes. Thanks and appreciation to our Barangay Council, Kapitan Rendo Palco, to Kagawad Bisnar. Kanina andito si Kagawad Balulong who really helped us in the traffic. Kasi nakita ko yung kanilang 101% support for this opening of classes. I would like to say thank you so much at sa lahat ng parents na nagpadala ng kanilang mga bata dito. Thank you for the trust and confidence with us. Maximum of 20 students lamang ang kada classroom. Sa kinatibukan, mukabat sa 1,048 kalugas ang mga estudyante nga mitumaw kagadinang buntag. Alternate ang pagsulod sa mga estudyante tungod kay gitunga kini matod pa sa duha ka set, face-to-face classes o modular. Ang mga estudyante nga motumaw karong adlaw sunod semana balik na sab sila sa modular aron malikayan ang pagpanghuot sa mga estudyante. Nahimong hanay ang proseso sa unang adlaw sa limited face-to-face classes tungod sa pagtinabangay sa mga personahe niini. Butang nga gipasalamatan sa principal sa maong eskwelahan. Nanawagan sab ang mga personahe alang sa mga ginikanan nga wala pa makadesisyon nga ipailawom sa face-to-face classes ang ilang mga anak. Importante gyud kaayo nga i-open nato ang face-to-face. It is because there should be an interaction between the teachers and saka yung pupils natin. Ang parents nalisda na gyud kaayo karon kay almost 2 years na sila nga sige og assist sa ilahang mga bata. Kinahanglan gyud nato nga importante gyud nga ma-open nato ang limited face-to-face. Galing sa Romana C. Atcharon Central Elementary School, faculty and staff, lahat naman ginagawa namin para hindi ma-risk yung mga health ng mga students natin. So, ini-encourage namin na kung pwede involve natin yung mga bata natin sa face-to-face kasi iba talaga yung learning ng mga bata sa during face-to-face at saka modular. Alas 5:28 mga kabrigada, oras atod ganato sa Maxan Coffee. Painita ang inyong buntag, pinagis pag-inom sa Maxan Coffee. Maxan Coffee, walang atrasan na recover sa otoridad ang kapin 5,000 nga kantidad sa droga atol sa ikasangat nga search warrant implementation sa panimalay sa target dito sa Visayan Village, Tagum City, miaging adlaw. Sa report gikan sa Police Regional Office 11, bitbit sa operating team ang search warrant nga gipalugwa ni Honorable Just Dante A. Baguio sa RTC Branch 2 nakapit sa March 11, 2022 kung asa gihalughog sa otoridad ang panimalay ni Michael Pascual Kibido, top 16 level drug personality apan wala kini adtong tungura. Nakumpiska ang droga nga mo kantidad o 5,877,975 o .45 nga pistola nga dunay 5 kabuhing bala o ubang drug paraphernalia. Kiday usab sa ni PRO 11 RD Police Brigadier General Benjamin Silo Jr. ang mga sakop patungod sa dakong kalampusan nga maoy usa sa mga lakang aron makabot ang tiguha nga mahimong drug-free ang Davao. Mga kabrigada, rinata sa ikaduhang hugna sa atong balita o kini kabalita atod kaninyo sa Maxan Capsule, walang atrasan. Human may stroke tungod sa hypertension o low potassium ang 72 anyos nga si Tatay Roberto Villamor. Ang kahoy na lang mao iyang gisaligan aron nga iyang gamiton nga mahawiran sa Agam kayo nag-virus na ko. Sakit kayo rin talaga. Anak ko, tindog. Exercise din wala siya. Kala ko diyan ang atas na po. Mangihi, kaya po.
Ang pakigbisog ni tatay anaana sa 4 ka tuig, kauban ang asawa nga si Nanay Narcisa. Nang ulam na lamang kini matud pa og wheelchair sa uban sa ilang mga silingan aron na makagawas ang iyang bana sa iyang panimalay. Damgo ni Nanay Narcisa nga matubag ang panginahanglanon sa bana. Naani gihulman nga wheelchair. Naguba naman din na pwede sa iya. Mga itong nag-inguman sila nga hangyo na sa kuan sa cancer tulpo. Itong mayang tagmakakuan ko. Sa pamimbro na lang. Magsige man natin hangyo nga ilakaw-lakaw ko na dili man na ko kaya na. Oy, nagsidiktiwan na ko. Kung kayo, ingani lang ang atong sitwasyon, atong mga anak. Napit trabaho niya. Buntag lang sila makakita o gabi. Ako tanan, napit trabaho unong pa. Og tungod sa pagtinabangay sa tanang membro sa programa, nahatagan og katubagan ang dugay na nga pagampo ni Tatay Roberto. Sama ni Tatay Roberto natubagsab ang paginanglanon nga wheelchair nila ni Nanay Narcisa, Nanay Ginalina Sobritudo o Nanay Nilda Aranyo. Emosyonal sila nga nagpasalamat sa tanang membro nga nagpakita og kaayo pinagi sa paghatag sa gagmayng donasyon kanila. Nanan sa likuran, ikaw. Matulog-tulog di masanay. Tay, okay. God bless. Tay, Dili matugkad ang kalipay sa magtiayon nga dunay gigamit nga instrumento nga motabang sa ilang kahimta nga mao si Elmer Katulpos. Kining tanan nagsugod lamang sa usa ka damgo nga bisan sa kalisod dili imposible kun do na lamay taas ka pagsalig sa katasan inubanan usab sa pag-angkon og damgo paghinigugmaay og disiplina. Ingon man si Brigada Elmer Katulpos, ikaw ka brigada ang tinuod nga bayani. Mga kabrigada, paimna ang atong mga anak kanunay sa Yummy Beat. Ang Yummy Beat, mga kabrigada, makatabang sa pagpahimsog sa atong mga bata sa matag adlaw. Ipainom ang Yummy Beat. Nakanawat og tawag ang otoridad sa usa ka concerned citizen nga nagpahibalo nga dunay sunog nga nahitabo sa Rosario Village, Barangay Lagao, ning Dakbayan, Central Santos, asa gilayon usab nila kini nga girespondihan. Naabdan sa mga personay sa Bureau of Fire Protection kun BFP Jensen og na-rescue ang tag-iya sa nasunog nga balay nga si Anisito Chamber nga midagan matud pa sa likod nga parte sa iyahang balay sa nakaseparate nga CRD. Nakita, naidagan siya padulong dito sa likod na portion sa iyang balay. So, dili siya na towards na exposure sa direkta sa init or direkta man lang sa aso kay tungod napay gamay dito nga CR niya kay ang iyang CR nabulag sa iyang kwarto kay ang pinakalikod nga bahin sa maong balay iyahamang pan i-extend na kwarto, so dito siya nagatulugan ya that time na hitabo ang sunog nidagan ni siya padulong dito sa likod. Ang biktima lang matud pa ang tao sa balay tungod miuli sa sarangani ang mga pagmangkon niini. Migula sa investigasyon nga nagsugod sa taas nga parte sa kusina sa balay ang sunog nga matud pa posibleng electrical ang problema. Naapil usab sa sunog ang usa ka sakyanan nga naas gawas sa balay sa biktima nga gipanag-iyahan sa usa ka customer sa iyang pag-umangkon nga mekaniko. Dagan kay tag mahimo pwedeng assumptions lang kani kay una-una is ang electrical. Ikaduha, kung dili man siya mahimong electrical ang magsugod dito sa taas nga bahin sa balay, mo balik ta dito sa kay tungod kay kusina man siya, magbalik ta kung sabay posible nga mga kalayo nga naa nga pwede nga naa sa kusina.
Gibana-banaan nga ana sa 70,000 ang nahimong danyos sa sunog. Ananaw sab karon sa maayong kahimtang ang biktima nga nagpayo pa sa daang kunini nga samad gumikan sa sunog. Sayo sa buntag mibango na ang pipila ka mga residente sa Barangay Apupong aron mag-andam alang sa pagsugat sa partidong Achievement with Integrity Movement kun aim sa gipahigayong kapihan. Importante alang kanila sa mga buot mupapili sa susamang higayon aron na mahibalan ang mga bulo sa mga lumulupyo sa maong dapit o maila-ila kini sa personal. Analipay jud kog dako nga nakita nako si Mayor Elmer Catulfos o kay ang iyang mga pangandoy gusto nako nga matuman jud niya. Si Nanay Cecilia nga dunay 8 ka mga anak og 1 ka byuda na madasigon gihapon nga nakigbisog sa kinabuhi luyo sa kalisod. Sigon niya, dili niya malimtan ang nasinatian nga hinungdan nga nadiskubre kini ilabi na sa iyang katungod isip senior citizen. Namatay akong anak og lupus. Nag-apply ko og senior citizen. Hasta karon wala jud ko makadawat. How many years na? Isipa. Lisod jud kayo. Ang kaingon ko. Kay wala naman ko'y makadtuan. Muduol ko sa mga unya-unyaon malang ko. Balik diri. Matak-an na lang ko balik-balik. Wala mang gyud. Nga mo to nga nakaingon ko unsa man na itong panggobyerno. Nakaanak ko sa akong sarili. Maayong pagkadiskurahi ni Nanay sa dihang mitaliwan na niini niadtong tuig 2006 ang iyang bana sa sakit nga diabetes sa ulcer ug asma apan padayon kini nga bibarog. Walay laing pangandoy ang usa ka inahan kun dili ang kaayuhan lamang sa syudad nga dili kini makasinati og kalisod ang ilabi na ang mga katawhan. Nadugay ko na lumulupyo diri sa Jinsan. Murag natagamtaman jud namo ang kalisod jud. Akong pangandoy man unta nga mamatay na lang basi ko nga di ko makadawat na ana. Muna nag-uol ko niya. Pila daan niya akong sakop. Niya ako. Ayaw po gingana nay. Damgo sab sa usa ka 51 anyos nga inahan nga matagbo ang panginahanglanon niini human ma-stroke. Ang bana niini usa ka mananagat og nabati ang kalisod apan nagpabilin gihapong lig-on alang sa pamilya. Biska karon nalisod man ni gapon mi. Na-stroke ko. Lima na katuig mangayon da ko ni Catulfos og kaanda. Kanang pakalakaw bita pug tarong kani inondaman lang ninako. Damgo niya nga muabot ang panahon nga dili na maglisod ang katawhan nga makapangita og panginabuhian alang sa pamilya. Tungod alang kaniya ang kalambuan sa siyudad sa Jensan, kalambuan sab sa iyang banay. Nagampo lang ko sa Ginoo nga malugwas ni. Subling gipanawagan sa City Traffic Management Office kon CTMO Coronadal nga gidili kagahapon ang kolorom nga tricycle nga mabiyahe sa syudad. Pagpaklaro ni Joy Placer, hepe sa CTMO, nga gikan kabuntagon hangtod alas 8 sa buntag ug alas 5 sa hapon hangtod gabi ilang pwede mobiyahe ang mga kolorom. Dugang paniini nga pwede lang kini musakay og 3 ka pasahero labi na karon nga anaa pa sa alert level 2 ang syudad. Para usab ang panawagan sa opisyal sa mga tricycle drivers nga musunod sa mga polisiya sa syudad aron dili mahatagan og penalty. Atong hataw balita karong adlawng Martes og ako si Kabrigada Crisostomo Legaspi. Og atagi ang uban pang mga balita
encuentro sundan kini sa alas 4 ngadto sa alas 6 sundan kini sa Ronda Brigada. Onya before sa encuentro ang di pwede yan pagka alas 12 pod sa udto ang Happy Dreams. Ya pila ka mga minuto gikan karon ang morning hataw. Kini na lamang si Adonis Betco Presilias manamilit og moingon, Generals, let us aim for a better life. Aim the Jensen dream. Barug Jensen. Mga kabrigada, daghang salamat og maayong buntag kaninyong tanan aron makumpleto ang atong adlaw paring kamuti kanunay sa pagbarug sa matag panahon sa atong mga kinabuhi. O kini na lamang mga kabrigada ang Hataw Balita.